Noong Hulyo 30, umatake ang Rusya. Pumasok sa Ukraine ang mga ballistic at cruise missile. Kasama nila ang daandaang strike drone. Isa itong aerial shock and awe na atake na ilang beses na nating nakita mula Rusya. Pero noong araw na yon, nagawa ng Ukraine ang pinapang-arap lang ni Putin. 73% interception rate. Record na dami ng sandata ng Rusya ang gumagsak sa isang gabi, kasabay ng sunod-sunod na drone na bumangga sa halos di mapasukang depensang panghimpapawid ng Ukraine. Ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang lahat matapos salakayin ng Rusya sa talumpati niya noong gabi ng Hulyo 30. Pinuri ni Zelensky ang mga tagapagtanggol ng himpapawid ng Ukraine. Sabi niya, ang pagsasama ng mga mobile fire group, aviation at pag-deploy ng mga interceptor drone ay epektibong nakabawas sa pinsalang dulot ng pag-atake ng Rusya na hindi nakapokus sa target militar. Gusto ni Putin na manakot upang magdulot ng takot at ang kanyang masamang plano, gaya ng madalas mangyari, ay magpakawala ng mga sandata laban sa mga inosenteng sibilyan sa mga lungsod ng Ukraine. Namukod ang profesionalismo ng tagapagtanggol ng himpapawid ng Ukraine nang mapabagsak nila ang record na dami ng sandata ng Russia sa isang gabing. Maaari sanang naging mas mapaminsala kaysa sa kinahinatnan nito. Ang nangyari noong Hulyo 30 ay hindi anomalya. Bunga ito ng ebolusyon at pagbabago sa depensa ng himpapawid ng Ukraine na hindi maiisip ng Russia kahit mga isang taon lang ang nakalipas. Balikan natin ang simula ng 2025. Noon, mas mababa ang rate ng pagharang ng Ukraine sa mga drone ng Russia kaysa ngayon. Nagbabago-bago ang rate na yon, pero kadalasan ay nasa pagitan ng kalagitnaang 70% hanggang mababang 80%. Napakaraming drone ng Russia ang nakakalusot. Nag-utos si Putin na magpagawa ng mas maraming Shahid-type strike drones kaysa dati at nalulunod sa dami ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Lumipas ang panahon hanggang tag-init ng 2026 at ibang-iba na ang kwento ngayon. Ngayon, delikado pa rin ang mga drone ng Russia, pero hindi na kasing lala dati. Hindi ito dahil mas kaunti ang ginagawa ng Russia sa mga drone na ito o humina ang kalidad ng mga ito. Malalaman mo pa mamaya. Mas gumaling na ang Ukraine sa pagharang. Naging tampok ng buwan ang Hulyo 30 at ang 73% na rate ng pagharang nito. Pero ang buong Hulyo ang nagpakita ng pagbabagong iyon. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, naipabagsak ng air defense ng bansa ang mahigit 70% ng Shahid, Italmas, Bera at iba pang strike drones na inilunsad ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Kasama ang pagsira ng missile, napabagsak ng Ukraine ang 5,300 sa 6,000 banta sa himpapawid mula Russia ngayong buwan. Hindi ito perpektong rate ng pagharang. May problema sa ballistic missile na dapat lutasin. Mas epektibo na ngayon ang depensa ng himpapawid ng Ukraine laban sa mga drone ng Russia kaysa sa anumang panahon mula nang simula ni Putin ang pananakop. Layunin ngayon ang pagpapanatili at pagpapabuti ng konsistensya sa Ukraine. Ayon kay dating Defense Minister Mikhailo Fedorov, layunin ng Ukraine na mahadlangan ang 75% ng banta mula sa himpapawid ng Russia at malapit na nila itong makamit noong Hulyo 30. Gagamit sila ng after-action review para malaman ang mga nagawa nila at kung ano pa ang pwedeng i-improve para tumaas ang interception rate. Pero malaking bilang na ang 73%. Record-breaking ang porsyento ng mga projectile ng Russia na nasabog sa himpapawid o nailigaw, kaya walang tinamaan. At dapat ipagmalaki ito ng Ukraine kahit nakatutok ito sa mga susunod na hakbang. Ang tanong pa rin ay, paano ito nagawa ng Ukraine? Madaling sabihin na interceptor drones ang dahilan nito. Malaki talagang naitulong ng mga interceptor drone sa interception rate ng Ukraine. Simula nang gamitin ito sa labanan. Sa unang 4 na buwan ng 2026, tumaas ng 2.6 beses ang produksyon ng interceptor drones ng Ukraine. Ayon kay Fedorov noong Mayo, nadoble ng mga interceptor ang bilang ng Shahid drones na napabagsak nila sa parehong panahon. Alam ng Ukraine ang halaga ng cost-effective na interceptor drones na kadalasan ay ilang libong dolyar lang ang gastos o mas mababa pa para gawin. Ang mga tagagawa ng drone ng Ukraine ay nagde-develop ng next-gen interceptor gaya ng Sting 2 para labanan ang mga bagong Russian strike drones na gumagamit ng jet engine na kayang lusutan ang kasalukuyang interceptor. Malaki ang papel ng interceptor drones ng Ukraine sa pag-neutralize ng 73% ng mga target sa isang gabi. Pero hindi yon ang buong kwento. Malayo pa doon. Ang natitirang kwento ay naganap sa likod ng eksena. Kabilang ang pagbabago ng depensa sa himpapawid ng Ukraine para maging posible ang mga araw gaya ng Hulyo 30. Noong 2025, nang magsimulang makamit ng Russia ang mas maraming tagumpay kaysa dati dahil sa napakarami nitong mga strike drone, nagpakilala ang Air Force ng Ukraine ng mga bagong teknik at teknolohiya na susuportahan ng mga interceptor at nagtalaga ng mobile air defense groups sa buong bansa na nagpadali sa pagtugon sa mga pag-atake sa himpapawid ng Russia. Hindi lang umasa ang Ukraine sa kasalukuyan nitong mga military radar at sinimulan nilang isama ang mga civilian radar system
sa kanilang panangga sa himpapawid. Isinama ang anumang makakatukoy ng drone o missile na tumulong magbigay sa Ukraine ng mas malawak at matibay na radar coverage sa buong bansa. Pinalawak din ang mga sistemang tulad ng Delta na nagsentralisa ng komunikasyon at pagbabahagi ng datos sa pagitan ng mga puwersa ng Ukraine. Naging mahalaga ang mga ito. Pinabilis ng mas mabilis na palitan ng datos ang mga Mobile Air Defense Team na binuo ng Ukraine. Ang ginagawa ng Ukraine sa panahong ito ay isang sistema na nagpapahintulot sa mga kalkulasyon sa lupa at pagtatalaga ng air cover na maaaring mangyari ng halos real-time. Nakatanggap ang Ukraine ng tulong mula sa mga internasyonal na kaalyado, kabilang ang mga makabagong anti-aircraft defense system at mga early detection system. Tinutulungan ang Ukraine na ma-detect agad ang paparating na banta pagkapasok o bago pa sa hangganan. Minsan, nasasalo ng Ukraine ang mga drone ng Russia kahit nasa teritoryo pa ni Putin ang mga ito. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng mga maagang babalang sistema. Lahat ng ito ang naging pundasyon. Hindi magiging posible ang tagumpay ng mga interceptor drone ng Ukraine kung wala ito. Naging susi sa tagumpay ng Ukraine noong Hulyo, 30 ang kanilang mga mobile fire group. Karamihan sa mga grupong ito ay mula sa Territorial Defense Forces ng Ukraine, kasama ang mga voluntaryang handang maglingkod sa likurang bahagi ng Ukraine para protektahan ang kanilang mga kababayan. Lahat ng grupong ito ay may iba't ibang sandata para sa air defense, gaya ng interceptor drones, portable missile defense systems, at anti-aircraft machine gun. May mga all-terrain vehicle sila na gamit para mabilis makapwesto kapag may balita ng paparating na panibagong bugso ng Shahid drone ng Russia. Sabi ng New Sky, ang mga mobile fire group ang nakaambag sa 60% ng mga pagharang sa mga drone ng Russia noong Hulyo 2026, patunay ng kanilang bisa at panganib. Dapat nga silang maging mapanganib. Lahat ng miyembro ng grupong ito ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay, tumatagal ng ilang linggo. Sumasaklaw mula sa night operations hanggang mabilisang deployment protocols. Sapat ang pagsasanay na ito para gawing tagapagtanggol ang mga sibilyan. At may iba pa. Bukod sa mobile fire team, interceptor drone at detection framework, may isa pang lihim na panlaban sa himpapawid ang Ukraine. Mga fighter jet mula sa Soviet at kanluran. Noong Hulyo 30, ang Soviet jet ang nagpakitang gilas. Hindi tumutok sa strike drone ang mga piloto ng Su-27 at MiG-29 ng Ukraine. Tungkulin nila ang pabagsakin ang pinakamaraming cruise missile ng Russia hanggat kaya nila. Iyon nga ang ginawa nila. Pinabagsak ng mga piloto ng Ukraine ang mahigit 30 Russian cruise missile. Tulad ng mobile fire team, mabilis makalilipad ang mga pilotong ito papunta sa strike zone dahil sa real-time na impormasyon mula sa ground-based radar station bago pa man yon maging problema. May electronic warfare kits, air-to-air missiles, at infrared traps na ngayon ang mga jet ng Ukraine. Sama-sama, sila'y delikadong depensang asset. Gaya ng napatunayan nila sa record-breaking na gabi ng Ukraine. Hindi rin naiiwan ng mga Western airframe tulad ng F-16 na galing sa mga kaalyado. Sa totoo lang, baka mas mahalaga pa sila kaysa sa Soviet airframe. Noong Enero 2026, iniulat ng Aviation Week na umabot na sa 1,000 aerial kill ang mga F-16 ng Ukraine. Ilang daan pa ang posibleng nadagdag mula noon. Pero hindi tiyak kung nadagdagan ang kabuuan noong Hulyo 30. Mapapapansin mong kaunti lang ang nabanggit namin tungkol sa ballistic missile ng Russia ngayon. May dahilan kung bakit ganoon at malapit na naming ipaliwanag yon. Mahalagang tandaan na hindi lang noong Hulyo 30 nagkaroon ng record-breaking na pangyayari sa Ukraine nitong mga nakaraang araw. Noong Agosto 2, nagtala ng record ang border guard ng Ukraine nang maharang nila ang Russian Zalasa-20 reconnaissance drone sa rehiyon ng Chernihiv sa Ukraine. Nakakagulat ang layo. Naharang ng Ukraine ang isang Russian drone sa nakakagulat na taas na 6,858 metro o 6 na tuldok, 85 kilometro. Walang laban ang Zala Z-20 ng Rusya. Mas malaki ang range nito kaysa interceptor. Umaabot sa 100 kilometro. Pero ang kakayahang makalayo sa range ay walang saysay kung ang drone na dinesinyong makita ang lahat ay hindi kayang makita ang interceptor na papalapit sa likuran nito. Sumabog sa ere ang Russia na drone katulad ng 73% ng projectile ng Russia na pinakawalan sa Ukraine noong Hulyo 30. Hindi lahat ng balita ay maganda para sa Ukraine, pero kahanga-hanga ang 73% interception rate. Gayunpaman, may butas sa air defenses ng Ukraine na dapat mapunan agad. Pero mapupunan kaya ito? Samahan nyo kami at malalaman nyo. Bago tayo magpatuloy, ito ang military show. Marami pa kaming ihahandog, kaya mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod naming palabas. Sa record-breaking na Hulyo 30 ng Ukraine, nagtagumpay din ang Russia sa kanilang pag-atake. Magaling ang ginawa ng mga interception team ng Ukraine sa pagprotekta sa mas maraming sibilyan hanggat maaari. Kahit may 73% interception rate, ibig sabihin, may 7% ng Russian projectiles na nakalusot sa aerial defense ng Ukraine. Ang mga nakalusot na sandata ay ang pinakamakapangyarihang mga sandatang taglay ng Russia. Ayon sa Kyiv Independent,
hindi bababa sa 8 namatay sa agarang resulta ng pag-atake ng Russia. At may 50 pang nasugatan. Karamihan, kung hindi man lahat, ay mga sibilyan. Ang pinakamamalaking trahedya ay naganap sa Kryvyi Rih, kung saan hindi bababa sa 5 miyembro ng isang pamilya ang napatay nang tamaan ng isang projektil ng Russia ang kanilang bahay. Ang proyektil na yon ay ballistic missile. Itong sandatang agarang kailangang hanapan ng solusyon ng Ukraine para mas marami pa nitong sibilyan ang maprotektahan kaysa sa naibibigay ng kasalukuyan nilang kakayahang humarang sa mga drone at cruise missile. Ang mga ballistic missile ang malaking hamon sa estratehiya ng depensa sa impapawid ng Ukraine. Ibinunyag ito ni Zelensky noong Agosto 1. Matapos ang panibagong pag-atake sa Kiev na pumatay pa ng 9 na tao. Mga missile ang nagdulot ng pinsala. Isa lang sa 27 missile na pinakawalan ng Russia noong Agosto, isa ang na-intercept ng Ukraine. Muling umapela si Zelensky sa mga bansang kaluranin na magbigay ng dagdag na missile interceptor, lalo na para sa Patriot Air Defense Systems ng Ukraine. Halos na ubos na, ayon kay Zelensky. Kung hindi ito makakakuha ng mas maraming missile para labanan ang pinakamalaking banta mula sa Russia, magkakaroon pa ng mas maraming araw na papatayin ng kriminal sa digmaan sa Kremlin ang mga sibilyang Ukrainian. Mahalagang maintindihan ng mga kaalyado na hindi dapat nakaimbak lang ang mga sistemang ito para sa mga posibilidad. Kailangan ito ngayon, sabi ni Zelensky. Bawat anti-ballistic missile package ay nagliligtas ng buhay ng ating mga tao. Bawat gabing, kulang tayo sa mga ito. May mga kaswalti. Gayunpaman, Ilang beses nang ginawa ng Pangulo ng Ukraine ang ganitong uri ng pakiusap. ang hamon niya may sarili ring depensang Kailangang isipin ng mga kaalyado ng Ukraine. hindi option ibigay lahat ng air defense missile Kahit makatulong sa Ukraine. Mas mahirap na bumili ngayon ng Patriot missile para sa Ukraine. Ang Operation Epic Fury ang dahilan kung bakit pinaniniwala ang nagamit na ng US ang 1,430 Patriot missile mula sa dating stockpile na nasa 2,330 bago ang digmaan. Iniyulat ng BBC sa katapusan ng Hulyo. Atubili ang US na magbenta pa sa Ukraine at siguradong hindi ito magbibigay ng libre. Nakatali ang kamay ng mga kaalyado ng Ukraine, kaya hindi matugunan ang hiling ni Zelensky sa pamamagitan ng mga pagbiling ginawa sa Pearl System. Problema ng Ukraine na yon ang ballistic missile. Ano ang mga opsyon? Ang paggawa ng interceptor missiles, kabilang na ang mga kasalukuyan ng ginagamit, Ay lumitaw bilang isang posibleng solusyon. noong Hulyo, inanunsyo ng Pransya Na papayagan nitong gumawa ang Ukraine ng ilang sandatang Pranses gaya ng Scalp missiles at ASM Hammer guided bombs. Nasa listahan din ang Aster Air Defense missiles na gamit sa SAMP-T systems ng Ukraine. mas maganda pa para sa Ukraine. Sabi ni Pangulong Donald Trump ng US isang linggo bago i-anunsyo ng Pransya na papayagan ng Ukraine gumawa ng Patriot missiles sa ilalim ng licensing deal. Malaking bagay ito para sa Ukraine. At tama ang direksyon ng bansa sa pagbuo ng mga kailangang partnership para masimulan agad ang paggawa. Kahit bago pa naging tiyak ang pahayag ni Trump mula sa posibilidad lang. Noong Hulyo 23, inanunsyo ni Zelensky na pumayag ang Raytheon gumagawa ng Patriot missiles na makipagtulungan sa Ukraine sa paggawa ng mga ito. Mabilis na gumagalaw ang mga pangyayari. Ngunit alam ng sumusubaybay kay Trump na madalas magkaiba ang kanyang sinasabi at ginagawa. Mukhang ganito rin ang nangyayari sa paglilisensya para sa Patriot missiles. Hindi pa tuluyang inaalis sa usapan ang ideyang ito kahit sa ngayon. Noong Hulyo 31, iniulat ng CNBC na maaaring bumaligtad si Trump. Sinabi niyang mahirap ibigay ang teknolohiyang Patriot sa isang cabinet meeting sa Camp David. Idiniklara ni Trump Na kailangan mong maging maingat sa ganitong uri ng mga kasunduan sa lisensya dahil laging may posibilidad na ang mga tumatanggap ng lisensya ay maaaring balang araw ay bumaliktad laban sa iyo. ayon kay Trump. Tuloy pa rin ang pag-uusap ng US at Ukraine tungkol sa Patriot licenses. Gayunpaman, kailangang itanong, Bakit nga ba ginawa ni Trump ang anunsyo tungkol sa lisensya kung hindi naman siya sigurado kung tutuparin niya ito? sinusubukan ba niyang pumuntos? Ginawa ni Trump ang malaking anunsyo tungkol sa Patriots sa NATO Summit sa Ankara at posible ring gusto niyang makuha ang atensyon ng media mula sa event na yon. Hindi ba nag-research si Trump? Ayon sa presidente ng Amerika, hindi pa niya nakakausap sina Raytheon o Lockheed Martin. Pero mukhang pumayag na sila sa kasunduan. Ang tanging sigurado lang tayo ay yung tila katiyakan ng mga salita. Bibigyan namin kayo ng lisensya para gumawa ng Patriots. Sa ganitong paraan, hindi kayo makakapagreklamo na kulang ang binibigay namin. Ay napalitan na ngayon ng pag-iingat mula sa administrasyon ni Trump. Mainis ang Ukraine. Sa tutuloob, lang hindi talaga nalulutas ng mga licensing deal ang agarang problema ng Ukraine sa mga ballistic missile. Abutin man lang ng ilang buwan at mas malamang ay ilang taon pa bago maitatag ang mga linya ng produksyon para sa Patriot at Aster missiles. Sinusubukan din ng Ukraine na lutasin ang problema sa sarili nitong paraan. Kasama ng ilan nitong kaalyado sa Europa, Binubuo nito ang isang anti-ballistic missile system na tinatawag na Freya. Pero muli, oras ang problema. Iniulat ng UKR Inform na hindi inaasahan ng Ukraine na magkakaroon ng prototype ng bagong sistema bago kalagitnaan ng 2027. Binibibiyan ang Russia ng halos isang taon para magdulot ng pinsala gamit ang ballistic missile. ang tanging solusyon para sa Ukraine sa ngayon
ay makakuha ng mas maraming anti-ballistic interceptor missiles para sa mga air defense system na mayroon na sila. Yun lang ang tanging totoong problema nila. Ang mga pundasyong gawain na basehan ng drone interception strategy ay tumutulong din sa missile interception systems. Nasa dami ng nakaimbak na supply ang lahat. Kulang ang interceptor missiles ng Ukraine para pigilan ang pag-atake ng Russia. May iba pang solusyon ang Chatham House. Makakatulong ang pagpapalawig ng Sky Shield Project. Magdadala ito ng 120 European combat aircraft na ang tanging tungkulin ay pabagsakin ang mga missile sa kanlurang Ukraine. Sasaklawin nito ang humigit kumulang 30% ng teritoryo ng Ukraine. Ngunit, may kasamang komplikasyon na maaaring igiit ni Putin na paglala ito kung mangyayari ito. Ang pagbibibay ng mas maraming sandatang pang-opensiba tulad ng Taurus missiles ng Alemanya ay maaari ring maging isang opsyon. Layunin nitong pigilan ang Russia sa pamamagitan ng kapantay na tugon sa bawat missile strike. Ngunit problema pa rin ang supply at politikal na kagustuhan. Kahit anong solusyon, dapat agad itong dumating. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng Ukraine. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, may tuturing na isang malaking tagumpay para sa Ukraine, ang Hulyo 30. Patuloy pa rin ang ballistic missile strategy ng Russia. Ngunit gumuguho na ang kanilang long-range strike drone strategy. Napakahusay ng air defenses ng Ukraine. Kahit lumipat ang Russia sa mas mahal na jet-based Shahed drones, hindi pa rin sila uubra dahil sa upgraded interceptor drones ng Ukraine. Sinasabi na ng mga numero ang lahat. Hindi lang 73% ng projectile ang na-intercept noong Hulyo 30, kundi mahigit 445,000 Russian aerial targets na rin ang nawasak mula simula ng pananakop. Ramdam na rin ng Rusya ang presyon. Kailangang gumawa ng mas maraming Shahed drone ng mas mabilis kaysa dati para makahabol sa Ukraine. Noong Abril, nakita natin sa mga video na ang mga Shahed drone ay nagkakabuwag-buwag na bago pa man mapabagsak ng mga interceptor. Punit ang mga panel, baluktot ang mga dulo ng pakpak, at isang drone ang nawala ng takip sa ilong. Ang interception ng Ukraine ay naglalagay ng presyon sa pagmamanupaktura ng Russia. Iyan ang mismong punto. Pilitin ang Russia na ubusin ang mga strike drone nito nang halos walang resulta. Tapos, iuutos ni Putin ang mas mabilis na paggawa ng marami pa. Malapit na. Baka di na kailangan humarang ang Ukraine. Ang Shahed ay kusa ng babagsak mula sa langit. Kailangan na lang ng Ukraine ay panlaban sa ballistic missile ng Russia. At ang nag-iisang bagay na ginagawa ng Russia na tila gumagana pa ay mawawala na. Maaring masaya si Putin na may kalamangan siya sa Ukraine. Pero hindi dapat ganoon. Hindi naman maganda ang depensa sa himpapawid ng Russia. Pinatunayan ito ng Ukraine. Nakapasok sila ng Trojan Horse sa depensa ng Russia at ito ang naging resulta. Kailangan mong panoorin ang aming video para malaman ang iba pa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para sa military show habang sinusubaybayan namin ang bawat malaking kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood!